Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 27 ng buwan ng Mayo. Hambalos ng bagyong Aghon. Sa 4 na rehiyon, 3 ang namatay. 19,000 katao ang apektado at maraming ari-arian ang napinsala. Ilang lugar sa Quezon Province na lubog sa baha, Lucena City isinailalim sa state of calamity. Pangulong Bongbong Marcos agad ipinag-utos ang 1.2 million pesos na ayuda sa mga binagyo at binahang mga lugar. Oil price hike kasado bukas, 40 sentimo taas presyo sa gasolina at diesel habang 30 sentimo naman sa kerosene. Luzon Grid muling isinailalim sa red at yellow alert ngayong Lunes. Brown out na naman. Record high na 55 degrees Celsius heat index tumama sa Giwan Eastern Samar kahapon. Screening sa mga biyaherong mula sa mga bansang may COVID-19 flirt variant. Hinigpitan ng Bureau of Quarantine. Gunman at pumatay sa babaeng LTO official na sa kote na ng Quezon City Police. Grabe yun, babae nambos. Bansang Tonga niyanig ng magnitude na 6.6 na lindol kaninang umaga. Pangalawang spy satellite kasadong paliparin ng North Korea. At sa detalye na ating mga balita, ito ang inireport na nasugatan habang mayigit na 19,000 apektado ng bagyong Aghon. At may report na 3 katao ang namatay matapos malunod at yung isa ay nabagsakan ng malaking puno. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 19,373 ang naapektuhan ng bagyo. Umigit 8,000 pamilya mula sa 4 na rehiyon. Umigit na 5,000 katao naman ang nilikas sa kanilang mga tahanan at dinala sa mga 81 evacuation centers. 13 lugar sa Mimaropa at Eastern Visayas ang binaha at mahigit 22 kabahayan ang winasak. At ang mga ito ay tuloy ang winasak ng bagyong Aghon. Samantala, aabot sa 3 ang nasawi sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyong Aghon sa lalawigan ng Quezon. Sa ulat ng Area Police Command Southern Luzon, kabilang sa mga nasawi ay isang lalaki na nadaganan ng puno ng akasya sa barangay Sampaga sa munisipalidad ng San Antonio. Sa barangay Ibabang Iyam sa Lucena City, isang lalaki rin ang patay matapos madaganan naman ang puno ng busli sa sikmura nito habang natutulog. Patay na rin nang matagpuan ng isang sanggol na lalaki sa matubig na bahagi ng barangay Ilayang Polo sa bayan naman ng Pagbilao. Isa ang lalawigan ng Quezon sa malubhang tinamaan ng bagyong Aghon sa Calabarzon. Naglaan naman ang pamahalaan ng 1.2 million pesos na halaga ng humanitarian aid para sa mga biktima ng bagyong Aghon. Ang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., bukod pa ito sa 3 bilyong piso halaga ng standby funds at preposition goods. Sinabi ng Pangulo na ang naturang pondo ay gagamitin upang matiyak ang mabilis na pagbigay ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Una nang nagbigay ng direktiba ang Pangulong Marcos sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na siguruhing makararating ang kailangang tulong sa mga tinamaan ng bagyo. Makakaasa niya ang mga mamamayan sa patuloy na suporta sa mga komunidad at pagtiyak sa maayos nilang kalagayan.
Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Lucena City sa lalawigan ng Quezon dahil sa pinsala ng bagyong Aghon. Ito ang idiniklara ng pamahalaang lungsod ng Lucena ngayong Lunes. Ayon sa Office of Civil Defense, labis na hinagupit ng bagyo ang Quezon Province at makailang beses na naglandfall sa lalawigan kahapon. Libo-libong individual din ang inilikas sa Lucena City na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Patalbog-talbog pala itong si Aghon, ano? Up, down, up, down. Akala ata naka-basketball siya lakay. Paklo, 8 times na naglandfall. Samantala, abot naman sa halos 1,000 katao ang nanatili sa mga evacuation centers. Lanan sa Calabarzon area, Mimaropa at Region 5 dahil sa pagsalanta ng bagyong Aghon. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, mula sa 2,500 families ay umabot na sa 8,800 katao ang dinala sa mga evacuation centers at yung iba ay nasa open evacuation center sa Calabarzon. Mahigit 200 ang nasa Mimaropa habang 43 families ang naitalang in-evacuate naman sa Camarines Sur. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang ibang maapektado ay pinili na makitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, may kita 600 sa mga ito ay nasa Laguna at Quezon, 290 sa Marinduque habang sa Eastern at Northern Samar ay umabot naman sa 465 families ang naapektuhan. Samantala, isinisi ni Quezon Province Governor Helen Tan sa mga baradong drainage at tumapaw na spillway sa malawakang pagbaha kasabay ng bagyong Aghon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Governor Tan na dulot umano ng tagtuyot kaya nabarahan ang kanilang mga daluyan ng tubig. Bukod sa Lucena City, may tuturing na hardest hit ng bagyo ang bayan ng Mauban kung saan umabot sa leeg hanggang lampas tao ang level ng tubig hanggang kagabi. Narito si Governor Tan. And as per our PDREAM officer na assessment po nila kasi nga nagtagtuyo tapos nagbara siguro ang mga drainage natin sa mahabang panahon and then bigla po yung buhos ng ulan. Naabutan pa ni RH52 Edniel Parrosa kaninang umaga ang paglilinis sa mga residente ng Mauban sa kani-kanilang bahay, tindahan, tricycle at iba't ibang kagamitan. Bahagi ang mga ito ng higit 30,000 residenteng apektado ng bagyong Aghon sa probinsya ng Quezon. Balik operasyon na ngayon ang ilan sa mga nakanselang biyahe ng mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa bagyong Aghon. Ayon sa management ng PITX, nakabalik na ang normal operation ang rutang San Jose, Mindoro at Iloilo City ng Ceres bus. Habang ang biyahe naman ng OM Transportation patungo ng San Jose, Mindoro ngayong hapon ay balik operasyon na rin. Nag-resume na rin ang operasyon ng Roro Bus na biyaheng Masbate at San Jose, Mindoro. Samantala, kasado na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, magtataas ng presyo ng 40 sentimo ang kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 sentimo naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang taas presyo ay bunsod ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at planong pagbabawas ng produksyon ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Samantala, isinailalim muli sa red at yellow alert ang Luzon grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, nasa red alert ang Luzon grid simula ngayong alas 4 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi. Habang nasa yellow alert naman simula kanina 1:00 ng hapon hanggang ngayon alas 4 at mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 naman mamayang gabi.
Tumutukoy ang red alert warning sa kulang na supply ng kuryente, haba ang yellow alert naman ay tumutukoy sa mababang supply. Sabi ng NGCP, may mga plantang bumigay nito man nakalipas na araw na siyang nagresulta sa mga alert warning sa publiko o ay ang kakulangan ng supply ng kuryente. Asahan na nga ang muling pagsasailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa red at yellow alert sa mga grid ng bansa. Sa press briefing ng Department of Energy, sinabi ni Undersecretary Rowena Guevara na walang katiyakan kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente sa Pilipinas. Sa datos ng DOE, 9 na planta ang pumalya matapos maapektuhan ng bagyong Aghon. Kung hindi anya maibabalik sa normal ang operasyon ng mga ito, posible pa ring magpatupad ng red alert sa Luzon at Visayas grids. Narito ang pahayag ni Guevara. If the situation does not improve, if the plants that went offline because of the typhoon do not come back by next week, probably we'll have a red alert also next week. Hanggang di natin malaman kung makabalik ka agad yung mga planta eh. Pag di sila nakabalik, may red alert tayo next week. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Gunman o pumatay sa babaeng LTO official noong Biyernes. Naaresto na ng matauhan ng Quezon City Police. Samantala, ang Bureau of Quarantine maghigpit ng screening sa mga biyaherong galing sa mga bansang may naitalang COVID-19 flirt variant. Samantala, pangalawang spy satellite ng North Korea abay nakahanda na raw paliparin. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Birthday Boy, Mr. Michael is my guy, Dr. Alan Racho, ganap ng alas 4:24. Ang balitang ito, H Break Time. Oras, Kuyang Ben Alegre, Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:30. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita at sa kalagayan pa rin ng bagyong Aghon. Bagamat maganda na ang kalagayan ng panahon dito sa Metro Manila, nasa dalawang lugar pa rin ang nasa ilalim sa signal number 2. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyong Aghon sa Timog Silangan ng kasiguran na Aurora. Taglay ang pinakamalakas na hangin aabot sa 140 km bawat oras. Malapit sa gitna at may bugso. Ugasines ng hangin na aabot sa 170 km per hour. Patuloy na kumikilos ang bagyong Aghon pahilagang Silangan sa bilis na 10 km bawat oras. Ang mga nasa ilalim pa rin ng signal number 2 ay ang southern portion ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora. Signal number 1 naman sa northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino Province, southern portion ng Nueva Vizcaya, iba pang bahagi ng Aurora, ganoon din ang northern portion ng Quezon, kabilang na ang Pulio Island at ang northwestern portion ng Camarines Norte, at kasama na ang Calagua sa island. Abangan mamaya alas 5 na hapon ang latest weather bulletin tungkol sa bagyong Aghon mula sa Pag-asa. Sa iba pang balita, hindi dapat mawala sa focus ang Senado sa investigasyon sa Pogo na sangkot sa mga iligal na gawain sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Senator Coco Pimentel, nakasentro ngayon sa pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo ang investigasyon sa Senado. Dapat anyang ibalik sa problema sa Pogo ang pagdinig at pagkaisahan ang pagpapaalis nito sa bansa. Bukod dito, sinabi ni Pimentel na mas makabubutian niya kung ipaubaya na lang ang pagkwestiyon sa nasyonalidad ni Guo sa Office of the Solicitor General o sa Korte Suprema.
Kinumpirma naman ni DILG Secretary Benhar Abalos na naaresto na ng pulisya ang suspect, gunman sa pagpatay sa opisyal ng babaeng opisyal ng LTO na pinagbabaril noong Biyernes ng gabi sa Quezon City. Sa paglulunsad ng kalingang bumbero program ng Bureau of Fire and Protection sa headquarters sa Quezon City, sinabi kanina ni Secretary Abalos na ang suspect ay nasa kustodiya na ng Quezon City Police. Wala nang detalyang ibinigay si Kalihim Abalos, pero sabi niya ay nakatakdang iharap ng Quezon City Police sa piskalya ngayong araw ang hindi pa pinangalan ng suspect. Narito si Secretary Benhar Abalos. Sec, pangalanan mo na? Tagal naman. Don't be shy. Oo. RHTV. Anyari? Awa na apo. Oras sa ganap na alas 4:33. Arestado ang 8 intelligence operatives ng Lucena City Police Station matapos na iligal na pasukin ang bahay ng isang babae sa barangay Ransohan, Lucena City. Kinilala ang mga polis na sina Police Captain Aaron Herrera, Master Sergeant Richie Yuanyan, Staff Sergeant Henry Magos, Staff Sergeant Junar Cabalsa at Corporals Rainier Zabalya, Alan Abdon, Wilson Bantilan at Rene John Bartolata. Ayon sa biktimang si Renalyn Torres Rian Zales, 52 anyos, madaling araw nang pasukin ng mga pulis na armado ng baril ang kanilang bahay at sila'y sigawan, tinutukan ng baril at pagbantaan. Si Rian Zales ay kasalukuyang tumetestigo sa dinidinig na congressional inquiry hinggil sa nangyaring gulo at pananakot sa barangay Ransohan noong 2023 BSK elections. Kasalukuyang nakakulong sa Lucena PNP Jail ang 8 pulis na nakatakdang kasuhan ng violation of domicile, grave threats at unjust vexation. Samantala, tawagin natin ang mga reports. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Standby, Raymond, standby, Milky Rigunan. Department of Social Welfare and Development, DSWD. Pinayuhan ang mga residente na apektuhan ng bagyong Aghon na dumulog sa mga LGUs para sa kinakailangan nilang mga tulong. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Thea, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang pamahalaan na tumugon sa pangangailangan ng mga apektado ng bagyong Aghon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, iniulat ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng ahensya sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ayon kay Dumlao, nasa 1.3 milyong pisong halaga ng inisyal na humanitarian assistance ang naipaabot sa mga probinsya ng Marinduque, Oriental Mindoro, Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Dumating na rin anya kanina sa Infanta Quezon ang 5,000 family food packs na karagdagan sa naunang ipinahatid kahapon. Pinayuhan naman ni Dumlao ang mga apektadong residente na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan, partikular sa social welfare officers para sa mga kailangang tulong. Handaan niya ang DSWD na dagdagan ang suporta sa LGUs para matiyak na maibibigay ang lahat ng pangailangan ng mga apektadong pamilya. Pakinggan natin si Assistant Secretary Irene Dumlao. Kung meron po kayong gustong ilapit o gustong i-request mo at mula po sa ating ahensya, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na tumugon po sa inyong pangangailangan. We're here to provide augmentation support to the local government units to ensure na lahat po ng inyong pangangailangan ay atin pong maibigay. Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Sakay? Parang bumata si Asik. Siya ba yun? Oo. Ayan. Kumusta ang Pangulong Marcos? Saan ang itinerary niya ngayong araw ng Lunes? Tahimik sa Malacanang ngayong araw, Lakay. Mukhang nakamonitor talaga ang presidente sa sitwasyon doon sa mga binagyong lugar. Kailan sa papasyal sa mga sinalanta ng bagyo? Wala pa sa ngayon, Lakay. Baka pagbalik na siguro mula sa kanyang biyahe
Ba't bukas na ba siya bibiyahe? Kailan ba ang biyahe niya? Bukas na Lakay yung kanyang biyahe sa Brunei. Invited sa Sultan Tulis. Ayan. Oo, Lakay. At pagkatapos kasi sa Brunei, nung kanyang state visit, didiretso siya sa Singapore. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Pero marami nagtataka, Bakit, Lakay? First time daw ang pangalang Bagyong Aghon. Oo nga, tatanungin ko lang, ano ba meaning ng name na Aghon? Para sa mga waray-waray, ha? Aba, ang Aghon daw ay salitang hiligay nun. Ito ay parang ang tawag daw ay kompas ng magdaragat. Kompas? So magbibigay ng direksyon. Ayan, sino ka nag-suggest sa Pag-asa? Dapat daw hindi dapat hindi Aghon ang pangalan. Ano, Lakay? Ayan, dapat daw ay gawing tukso. Ayan. Tukso? Layuan mo ako. Oo. Hindi na ito mauulit siguro, Lakay, si Aghon. Kasi dapat tukso. Kasi okay. Ang dami daw tahanan na winasak. Ayan. Ay, sus po. Mariosep. Paano ka lang magpapalakas sa pre-disaster response ng gobyerno iminungkahi sa Kamara? I-detalye mo RH12, Milky Riganan. Wanang Milky? Kaya at Lakay, dapat higit pang mapalakas ang pre-disaster response ng gobyerno, lalo na kapag paparating na ang mga bagyo. Ito ang inirekomenda ng Dinagat Islands Representative Alan Ecleo, ang chairman ng House Committee on Disaster Resilience. Sa House Bill 10233 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sabi ni Ecleo, inaasahan ang napapanahong deklarasyon ng gobyerno bago pa man ang unang bugso ng paglandfall ng isang bagyo. Sa bill, kapag nagdeklara ang national government at ang LGU ng state of imminent disaster, maaari nang ikasa ang mahakbang para mapalakas ang kapasidad ng mga komunidad sa panahon ng emergency at maprotektahan ang kanilang mga tahanan at kabuhayan. Kasama dito ang mobilization ng inlaang pondo, ang pag-iimbak ng pagkain at non-food items at ibang mahakbang na nakapaloob sa disaster risk reduction and management plans sa national at local level. Bukod dito, sa sandaling maisabatas ng panukala, paparusahan ng mga individual o grupong nagpapabaya sa tungkulin, pagpigil sa pagpasok ng distribusyon ng relief goods sa mga lugar na nasa ilalim ng state of imminent disaster at pagkakasangkot sa illegal solicitation. Layunin anya nito ng bigyan ng solusyon ng tinatawag na policy gaps na minsan mabagal na pagtugon ng ilang ahensya ng gobyerno. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riganan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky, mula sa Kamara. Dumako naman tayo sa Senado. Pogo hearing sa Senado, walang politika at hindi rin pag-atake sa mga Filipino-Chinese. Ayon kay Senator Risa Hontiveros. Ang detalye mula kay Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, walang politika, walang witch hunt at hindi pag-atake sa mga kababayan natin na may Chinese heritage ang Senate investigation sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang binigyang din ni Senator Risa Hontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na nangunguna sa investigasyon. Ayon kay Hontiveros, kailanman ay hindi dapat magiging katanggap-tanggap ang racism, xenophobia at xenophobia. Dahil kahit sino man ang ating mga ninuno at tayo ay sumusunod sa batas ay wala dapat diskriminasyon. Ang kanya umanong lola ay isang pure Chinese. Tugon ito ng senador sa pag-question ni Mr. Risita ang sisa investigasyon ng Senado na nakasentro sa pagkatao ni Mayor Alice Guo ng Copan Tarlac sa halip na nakatutok lamang sa Pogo. Ni Hontiveros, kailangan mausisa ng gusto si Mayor Guo dahil siya ay isang opisyal ng pamahalaan na kabahagi ng operasyon ng Pogo sa kanyang bayan. Tiniyak ng senador na marami pang ebidensya na lalabas sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac at nakahanda ng mga ahensya ng pamahalaan kasama ng Anti-Money Laundering Council na ilahad ang mga ito sa isang executive session. Diin ni Hontiveros, ang investigasyon ng Senado ay tungkol sa national security, criminal activities, accountability and public service, karapatan at kabutihan ng mga kababayan at kapalpakan na mahensya ng pamahalaan na i-regulate ang POGO operation sa bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Mayor. May hearing na ba? Kailan ba papabalikin sa Senate si Pretty Mayor Alice Guo? Simpleng taong mayor lang. Ayan, naka-helicopter, naka-McLaren. Ayan. Oo.
Ang sabi ni Senator Risa ay mag-i-schedule muna sila ng isang executive session para humarap yung iba't ibang mga agencies ng government kasama na yung mga intelligence offices ng gobyerno bago sila magkaroon muli ng isang public hearing, Mayor at Ms. Thea. Ayan, bukod sa investigasyon kay Pretty Mayor, ayan, kailan tutumbukin yung operasyon ng Pogo na involved sa hacking at human trafficking at yung kanilang mga tinotorture ng mga empleyado? Nako. Kasama na, Mayor, mukhang doon sa usapin ng hacking, kasama na doon sa pag-uusapan sa executive session, Mayor. At saka yung maliban dyan ay posibleng mapag-usapan din daw dyan yung money trail na nakita kung paano nakapasok yung sa kanilang pagtayan na sa mahigit 6 na bilyong piso yung kabuuan ng Pogo Complex doon sa Bamban, Tarlac, Mayor. Ayan, kaya daw pala, Raymond, may mga torture chamber. Kasi ang mga tinotorture pala dyan, yung mga empleyado hindi nakakakota, may kota pala sila. Pagka hindi nakakota doon sa kanilang panluloko, mga ganyan, yung mga lab scam, mga kung ano-ano, tinotorture. Yun na nga, yun ang lumalabas na halos naman lahat, Mayor, ng mga ni-raid sa Pasay, sa Las Piñas at diyan sa Parañaque, mukhang ganun yung iisang modus, pati yung nauna doon sa Pampanga. Mukhang iisa yung kanilang modus, Mayor, na kapag hindi ka nakakota, merong kang parusa na ipinapataw nitong kanilang mga amo sa mga Pogo operations. Ayan, okay. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita at sanay sa magkaroon ng pera. Ayan. Yan! Abay, sa magkaroon ng wala lang gagawin. Tatawag lang sa telepono, pabilisan lang. Yes. At pwede na manalo ng 500 pesos sa ating DZRH malakas sa telepono. Saan sila tatawag, Ms. Thea? 0998-568-9094. Ang bilis mo naman. 09. Ito parang dinadial lakay na sige. Ayan, rotary dial na, okay. na telepono. 0998-568-9094. Ayan. At ang sasagutin lang ay ano ang pinakamatandang himpilan ng radyo sa Pilipinas na magdiriwang ng 85th anniversary ngayong darating na July 15. Isberas ng birthday mo, Lakay. Yes. Wag na, wag may hiya. Oras, Ms. Thea. Ganap ng 4:45. At meron tayong caller. Tingnan nga natin kung tama ang kanyang sagot. At kung siya ba ang karapat-dapat na manaro ng limpak-limpak na 500. Yung nakasmile, Lakay, hindi nakapangalumbaba. Magandang hapon po. Sino po sila? Sino ba Lassie? Sino ba Lassie? Magandang hapon po, Lakay. Si Benji Eliasar po ng Nueva Ecija. Benji Eliasar. Ano po yung si dating PNP Chief Gilor Eliasar? Kamag-anak po. Kamag-anak ko. Hindi niyo po kailangan ng 500? Anyway, Mr. Eliasar, ano po ang sagot po ninyo? DZRH po. Ang galing-galing nyo naman. Walang mintis. Walang mintis. Mr. Eliasar, sir, maraming salamat. Congratulations at huwag nyo pong ibaba ang linya ng telepono. Ano po, ha? Baka dagdagan pa yan. Congratulations. Gawin daw 5,000 lang. Siguro po sa Pasko. Ayan. Mr. Eliasar, maraming salamat. Congratulations. At bago alam pang detalye natin mga balita, batiin lang natin itong mga nagbe-birthday. Of course, ang ating our very own Wonder Woman, Lugaw Queen, Reyna ng DZRH Operation Tulong, Miss May Binauhan. Happy birthday, Miss May. At ganoon din, happy birthday kay Mista, ha? Unang birthday niya ngayong 2024. Ayan. Bakit unang birthday lang? Minsan 3-4 na beses nagbe-birthday sa isang taon ito. Dami!
Ayan, Mista Attorney Rolly Borja. Happy birthday, Mista. Aba, siyempre, binabati ka naman taga PMA Sandigan 82. At happy birthday din, of course, kay Court of Appeals Associate Justice Fred Ampuan. Pagbati mula sa, pagbati mula kay Justice Dec Quiros, Justice Bong Pascua, Justice Max De Leon, at kay Justice Leo Bathan. Buwabati rin si Supreme Court Associate Justice Joe Lopez at Justice Ricky Rosario at Justice Gigolo Sam Gaerlan. Ayan. Happy birthday po at ganun din advance happy birthday kay Customs Deputy Commissioner Jet Maronilla. Wow, binabati ni Popoy Taruk, ha? Meron ba tayo dyan, Depcom Jet, ha? Uy, eto nga pala, taga Sandigan Golf din. Si Kuyang Tito Ebeng. Happy birthday, Kuyang Tito, ha? Ating Fatima Arias at Janine Riley Arias. Mula kay Lolo Colonel June Arias. At happy birthday din kay Kuyang Brigadier General J. Reyes Kumigad, ang chief ng Highway Patrol Group. Mula kay Kuyang Doming de Asis, Lola Mayatan, happy birthday po, ha? Mula kay Apo Mau Chetong, Mau, Wara at Willard, at kay Mayor Boyet kilala ng Corimao. Naragsak nga pa nagkasakay mo, Apo Mayor Boyet, kilala dyan sa Corimao, Ilocos Norte. Binabati ni Apo Jojo kilala, ang RD ng Quezon City. At happy birthday pa kay Lieutenant Bas Sapon dyan sa Ojongan, Romblon. Sabi ni Konsehal Alden Alag. Ayan. Abay, meron daw sila ngayong celebration na. Baka aga naman. At ito pala si classmate. Happy birthday, classmate Ben Rosario, Manila Bulletin. Binabati na kanyang kuya, Justice Ricky Rosario ng Supreme Court. At welcome back kay ating GN Kuya Aljon from Australia, mula kay Kuya Alex Flores ng Toyota Valenzuela. At nagpapala tayo ng pakikiramay. Namatay na pala si yung magaling na writer-director. Si Carlo J. Caparas. Ayan. 80 anyos na pala yun. Ayan. Siya po ay sinundo ni Lord noong Sabado. Binabati rin natin congrats nga pala kay Senator Lito Lapid. Congrats sa Sen, ha? Bakit lakay? Abay, siya pala ang inappoint ni Senate President Cheese na? Magpapalit ko Cheese Bicol Express Escudero. Na? Chairman ng Senate Committee on Tourism. Wow! Bagay na bagay. Yes, ipopromote daw niya ang turismo. Agritourism ang gusto i-promote. Agritourism. Kung pwede mong siguro baka agritourism yung mga turista, dali natin sa mga palayan. Yan. Pagtanamin natin sila sa palay. Ayan, ang palay. Ilublob natin sila sa putikan. With consent. Ayan. Para makita lang kung paano magtanim ng palay mano-mano. Ayan. Ayan. Congrats, Senator Lito Lapid. At binabati natin si JB Sagka ng Bulacan. Uy, sa kanya galing yung Butchi. Ay, maraming salamat JB at good afternoon, Governor Daniel Fernando. Kay Tito Chan, buwabati ng happy birthday sa niyang Tito Michael is my guy. At pagbati mula kay Benichua at John Russell Milliet. Samantala, sa iba pang balita, pinahihigpitan sa Bureau of Quarantine o BOQ ang screening sa mga biyaherong manggagaling sa mga bansang may kaso ng COVID-19 fourth variant. Ito ay ayon sa direktiba ni Health Secretary Ted Herbosa kasunod ng pagtaas ng kaso ng naturang variant sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaugnay nito sa inilabas na memorandum ng BOQ, inatasan nito ang kanilang mga istasyon na magpatupad ng heightened alert. Dapat din umanong paalalahanan ng mga biyahero na kumpletuhin ng health questionnaire sa e-travel application. Una nito, tinabla ng Department of Health ang pagpapatupad ng travel restriction dahil sa pag-usbong ng bagong variant ng COVID-19.
At binabati natin si Noble Bobby. Ayan. Galing sila sa Hatsan sa Mindoro. Aba, kuyang Noble Bobby Lubag. Ha? Ilan ba ang mga novices ninyo? Ha? At binabati natin si Kuya Losing Alvarez Anilio. Diyan sa may Tumaway, Talisay, Batangas. Samantala, nagsasagawa ng investigasyon ang Quezon City Health Division kaugnay sa nangyaring food poisoning sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Batay sa report ni Bal Gonzales, 54 katao ang nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi matapos dumalo sa isang pagtitipon. Kumuha na rin sila ng specimen sa individual na nakaranas ng sintomas upang matest at matukoy ang dahilan kung ano ang dahilan ng food poisoning. Ano ba ang kanilang kinain, ha? Hindi pa masabi ngayon ng City Health Department kung ilan sa biktima ang nasa ospital pa rin. Dahil dito ay patuloy na pinaalalahanan ng Quezon City Hall ang publiko na tiyakin malinis at wasto ang pagkaing inihanda sa mga pagtitipon upang makaiwas sa anumang food and waterborne diseases o in short, food poisoning. Samantala, niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang bansang Tonga kaninang alas 4:47 ng umaga. Sa report ng US Geological Survey, tumama ang epicenter ng lindol sa layong 70 kilometers sa hilagang kanluran ng Tonga. Tectonic ang pinagmulan ng lindol mula sa lalim na 157 kilometers. Wala namang inisyong tsunami alert ang NWS Pacific Tsunami Warning Center bunsod ng malakas na lindol. Gayunman, agad na pinalakas ng Tongan government ang kanilang mamamayan patungo sa matataas na lugar o pinalikas ng Tongan government ang kanilang mamamayan patungo sa matataas na lugar. Dito sa Pilipinas, agad na pinawi ng PHIVOLCS ang pangamba ng publiko sa posibleng tsunami. Walang nakitang banta ng tsunami sa Pilipinas maging sa New Zealand. Malit na bansa lang para itong Tonga, Miss Teya, ha? May kanta yung Tonga laki, di ba? Tonga? Di ba yung, parang may gamit sa di ba yung sinusuot ni Alma Moreno noon? Ay, araw? Tanga kasi yung laki. Tanga ba yan? Ayan. Abay, ito pala ay the only country run by a king. Monarchy. Ayan. Isang, it's a tiny island nation in the Pacific, malapit sa New Zealand. Na meron lamang, wala pa 1 million ng population. 230,000 ang population. Ba? Konti. Sana'y hindi naman sila masyadong naapektuhan. Samantala, sa kabila po mahibigan ng bagyo, abay naitala kahapon ang pinakamainit na panahon. Pinakamainit record high na heat index ngayong taon at ito ay nangyari sa naranasan sa Giwan, Eastern Samar sa inyo Governor Bene Bardone, ha? 55 degrees Celsius. Ito sa kabila ng malakas na pag-ulan at paghangin sa nadala ng bagyong Aghon. Di ba dinaanan pa ng bagyo itong Eastern Samar? Baka lumampas lang ang bagyong Aghon. Super init naman ang pumalit. Ayan, agad-agad. Parang ngayon, di ba kahapon lamig-lamig, tuloy-tuloy ulan. Ngayon, mainit na naman. Tinalo ito lang heat index na 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28. Ayon sa Pag-asa, nasa extreme danger level na ito dahil lumampas na sa 52 degrees Celsius. At paalala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa mga mahilig sa photography. Diba ikaw din, Miss Tayo, mahilig ka sa photography, di ba? Mahilig lang mag-posing lakay, pero may mag-picture. Ayan, pinaalala po ng PAGCOR na hanggang July 31, 2024, ang deadline ng entry sa kanilang photo contest 2024. Ito
maibukas sa mga amateur at professional photographers. Maski 16 years old, pwede nang sumali, ha? Pero ang tema po ng photo contest, kailangan ay harvest time. Dapat ay pinapakita rito ang sipag, husay at pagsisikap na ating mga magsasaka, mga mangingisda at mga nasa sektor na agrikultura tungo sa masaganang ani. Ayan. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng photo contest ay ang bagong drone category. Ang mga may kabuang 2.23 million pesos ang total CASA prices at maaaring manalo ng 100,000 piso at tig 50,000 piso bawat isa. Para sa karagdagang detalye, punta po ang kanilang website, mga kuya, mga ateng, ha? Ayan, sa kanilang website, www.pagcor.ph/photocon 2024. Samantala, lakay ipinagbigay alam ng North Korea sa Japan na plano nitong mag-launch ng rocket na may kargang satellite sa Yellow Sea at silangan ng Luzon. Ayon sa Japan Coast Guard, sinabi ng North Korea na plano nilang gawin ang launch sa pagitan ng May 27 hanggang June 4. Sinabi rin ng South Korean government na nag-issue na ng notice ng military reconnaissance satellite launch ang North Korea. Kung magiging matagumpay ito na ang magiging ikalawang spy satellite ng North Korea sa space. Lumabas naman ang notice ng launch ng North Korea bago ang trilateral summit ng Japan, South Korea at China sa Lunes. Yung mga taga-Taiwan medyo nakahinga na ng maluwag-luwag ngayon, ha? Bakit lakay? Dahil tapos na yung military drill ng China. Yung pinapaikutan mo ng Taiwan, iniikutan ng mga warships saka fighter jets. Ayan. Natapos kahapon ba o nung Biyernes? Ayan. Pero believe ka rin sa Taiwan, ha? Kompleto rin sila ng mga military warfare, military arms. May mga barko rin sila at may mga fighter jets na pinapalipad habang nagsasagawa ng drill ang China sa paligid ng Taiwan. So kaya makipagsabayan? Yun ba yung lakay? Yan. Wow. Kung tayo, manonood na lang. Naging fireworks display. Oy, maraming salamat Mr. Birthday Boy, Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent. Abay, nagsara po para sa mga may dollar dyan. Abay, lumalakas yata ang piso, Mr. Michael Guy, ha? Bumawi ng konti dahil nagsara po sa foreign exchange. Ang palitan ng dolyar ay 58 pesos and 11 centavos bawat dolar. Samantalong nung Biyernes, nagsara sa 58 pesos and 19 centavos ba? Ibig sabihin lumakas ang ating piso ng 8 centavos. 8 centavos. Pwede na. Wag lang bumagsak. Ayan. Tama. Ganda hapon, Mr. Danny Pabunan. Belated happy birthday. At balitang showbiz, Miss Thea. Batikang aktres na si Eva Darren last minute na pinalitan bilang FAMAS presenter. Bakit naman ganyan? FAMAS? Nagsorry. Ang tanong, tinanggap ba? I-detalye mo ang balita, Showbiz Princess Aliyah Ikatlod IV. Lakay at Miss Thea, trending ngayon ang katatapos lang na FAMAS Awards, hindi dahil sa mga celebrities na nakatanggap ng award, kundi dahil sa pang-iisnab o mano ng FAMAS sa batikang aktres na si Eva Darren. Sa mahabang post ng kanyang anak na si Fernando de la Pena, ay ikwinento nito na months ago pa ay nakatanggap ng imbitasyon ng aktres para sa FAMAS Awards Night. Binigyan na rin umano si Miss Eva ng script bilang tatayo itong awards presenter sa event kasama si Tirso Cruz III. Labis daw ang excitement ng kanyang ina na bumili pa ng damit, heels, at nagpa-hair and make-up pa. Huli pa kasi itong nakatungtong sa FAMAS stage noong 1969. Sa kabila ng malakas na ulan dulot ng bagyong Alfred, ay talagang tumuloy sa event ang aktres. Pero
Laking pagtataka nila nang hindi pinaakyat sa stage si Miss Eva at ang kasama umano ni Tirso Cruz sa stage ay isang upcoming young singer at matapos nito ay wala na silang natanggap na paliwanag. Ayon sa anak ni Miss Eva, ito ay rude, disrespectful, unethical at unprofessional. Humingi naman ng paumanhin ng fama sa batikang aktres at ang depensa nila, hindi mahanap ng production team si Miss Eva kaya hindi ito nakapagpresenta ng parangal. Anila, live kasi ang show kaya nagkaroon ng last minute replacement. Aminadong Tamas na naging pabaya Miss sila Aliyah. hindi umano. Yan ba nasa picture ba si Eva Miss Darren? Eva Darren, yan na siya ngayon, Lakay. Parang may edad na siya. May edad na. Oo. Akala ko TV pa rin tingin nga nung yung mas matatandaan mo na itsura niya, Lakay. Kasi kadalasan yan yung mga mother roles yan si Miss Eva eh. Ganun ba? Akala ko Eva Darren. Akala ko kaedaran ni Kuyang Bernard Rubio Peralta. Bagets. Na nanonood sa atin. Ay, Kuyang Bernard, good afternoon. Ayan. Abay, meron pa sa screenshot, ha? Pinapanood tayo sa TV habang siya ay nasa loob ng Sogo. Ayan. Ha? Sa side na pala. Sa bahay pala, sa opisina. Kala ko nasa Sogo. Pinapakaba mo ko, Lakay. Ay, kay Bernard Rubio Peralta, mukhang maki-birthday daw kay kay Customs Deputy Commissioner Jet Maronilla bukas. Ayan. Okay, so paano mangyari ngayon dyan, Miss Aliyah? Lakay, ang sabi naman ng Tamas ay hindi nila intensyon na baliwalain ang presensya ng batikang aktres. Pero wala pa naman statement ang si Miss Eva at ang kanyang pamilya ukol dito sa paumanhin na hiningi ng Tamas. Pero ang netizens, dahil nga nag-trending itong issue natin, ay talagang nag-research. Alam mo naman ang mga netizens, Miss Thea. Nagkalkal. Oo, at ang kanilang napansin sa post ng FAMAS nitong mga nakaraang araw ay ipinost talaga nila ang mga awards presenter for the FAMAS Awards Night. Pero ang nangyari ay wala doon sa listahan si Miss Eva. At bakit daw ang sinasabi ng FAMAS ay nagkaroon lang ng last minute presenter. Pero sa mismong post ng FAMAS ilang days ago ay wala naman daw talaga si Miss Eva. Baka gusto ipalit si Gloria Romero. Ayan. Hindi, upcoming young singer daw ang ipinalit, Lakay. Ganun ba? Ba't di naman pwede ang medyo may edad na? Di ba dapat nga yung mga pillars of the industry ang ginagamit ng presenters for those prestigious awards? Kasi FAMAS, lumang-luma ng awarding body yan ha? Panahon pa yata ni Kopong-Kopong FAMAS na yan correct. Ha? Yan ang most prestigious at pinakamatandang award body ng entertainment sa larangan ng pelikula. Okay. Lakay, marami ang netizens ang nalungkot sa nangyari kay Miss Eva dahil bakit daw ganito ang naging pagtrato umano sa icon ng Philippine cinema. At si Miss Eva, Lakay, ay 77 years old na kung hindi tayo nagkakamali. Oo, isa sa mga batingan na parang lumalabas siya bilang sexy actress nung mga kapanahonan niya, Lakay. Ganun pala yun. Parang siya ba ang Ivana Alawi nung araw? Parang ganyan? Hindi mo masisisi kung siya nga yung ganun, Lakay, nung kapanahonan niya. Tinaw naman maganda pa rin kahit may edad na. Okay. Maraming salamat, Miss Aliyah. Back to you, Lakay at Mr. Ang kabuhan nating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mabalansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri. Naku, sinalanta ng husto yung kanilang bayan sa San Antonio, Quezon. At sunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay. Natural born Filipino citizen. Aware na aware. At simpleng mamamayan, Lakay. Yes, born in city of Baguio. Miss Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Ingat.